Hello mga kalingap, ayan, shoutout po sa ating lahat and welcome po mga kalingap sa ating YouTube channel po, ang Roel of Malalag. So ngayong gabing ito, kasama po natin ang tropa, no? Siyempre, andyan po ang ating mga kasamahan po na sina Glyza Barona Official. Ayan po, support po natin mga kalingap, Alex Librada Vlogs, BG Scheme Official, Kuya Reagan Vlog, Justin Aguirre Vlogs, Kalingap Victor, John Rivera Official. Yan, si Rachel Morales Vlogs and yours truly, Roel of Malalag. So, sa content na ito ay gusto lamang po namin na syempre i-share namin, no, kung ano pong mga saloobin, di ba? Kung ano pong mga hindi nyo pa nalaman sa aming pagkatao. Di ba? Syempre, yung mga iniidolo nyo. Kasi itong content na ito ay nabuo ng walang plano. Kumbaga, nag-usap-usap lang kami sa isang content and then, ayun, nag-come up yung idea na why not na gawin natin itong isang content for the purpose of everybody, di ba? At the same time, meron tayong matutunan sa bawat isa. May share tayo sa kanila, sa ating mga kasamahan. At the same time, yung mga viewers natin, makakaalam kung anong buhay natin, di ba? So, ayun, kayo Alex, anong pwede niyong ma-input dito sa ating intro? Sa akin, magandang idea to para ma-open up natin lahat kung ano ang dapat nating buksan. Yes. Sa mga dibdib natin, sa mga tiyan. Tiyan. Laman-laman. Yung mga chat ito. Pero lang. Magandang idea to kasi dito natin ma-express o dito natin ma-voice out yung dapat na sabihin natin sa bawat isa, no? At masagot din natin yung mga katanungan ng side by side. Yun. Yes. And this one mga kalingap, no, naghihingi po kami ng inyong kooperasyon, no? Kaya nga po nag-post kami sa aming mga social media accounts na mga random questions para po sa isa sa amin. At ngayon po aming pipiliin dito ngayon kung sino-sino po sila na mapipili namin na mga tanong at yun po, sasagutin po namin isa-isa. Ayan. Handa na ba kayo? Ayan. Ayos. So, andito po ang cellphones muna. Ayan. So, syempre, meron tayong isang cellphone dito. Dito po maglalaman ang lahat ng mga questions, no, sa ating mga viewers. At syempre, babasahin natin yung mga pangalan kung sino pong nag-comment na yun. At least man lang ma-acknowledge natin. No? Kaya, ayun, ako pa ang una magtatanong. Diba? Pipili ako dito ng isang tanong para sa inyo. Diba? Kung sino ang mapili dito. So, ito pang mechanics mga kalingap. No? After ko po magtanong, kung sino po ang aking tatanungin, after niyang sasagot, siya naman yung magpipili ng tanong na tatanong sa iba naman. So, ayan po. So ito, para kay VG Sim Official. Ay, grabe. Oy, boy naman, no? Yan na. Andiyan yung microphone, bro. Sige. So ang tanong galing kay Ma'am Rosemary Reginan. Ang tanong, bilang isang charity vlogger, ano ang pinakamatinding dinaanan mo sa paghatid ng tulong sa iyong beneficiary at hindi mo makakalimutan? Yun, magandang katanungan. And syempre, maraming salamat sa mga nagbibigay po ng mga katanungan yan, no? And para sa akin, yung hindi ko malilimutan is yung year 2022, pumunta kami ng Leyte, which is yung kay tatay na ngayon nga ay nawala na, pero 30 years siya napadpad dito sa Daet, no? At 30 years din siya nawalay sa tunay niyang pamilya. Tacloban City yon, and nahirapan din kaming ma-retrieve or mahanap yung tunay niyang pamilya kasi alam naman natin ng Tacloban nagkameron ng napaka tawag dito masalimuot na na pangyayari, trahedya. So nahirapan kami. Ganun pa man, tinulungan kami ng mga supporters, sponsors and ni Lord, no, para matunto namin. And yun, nagka-feeling na sila in 30 years, 3 dekada. And sad to say nga, yun nga, namaalam na din si tatay after 1 year nakasama. Pero para sa akin yun yung talagang hindi ko malilimot-limutan kasi sa ating lahat in 30 years wala na nag-aakala na magkikita pa sila. So, ganun, yun ang isa sa naging challenge sa akin nun. Yan. Thank you.
Sino na? naman Ako na po ang mamimili kung sino po ang susunod na ating tatanungin. Ano, may mga random naman ito na ano, di ba? Pwede rin sa lahat. Pwede pang kalahat. Pangkalahatan. Okay. Ayun. Hanap pa tayo. Kinakabahan na. Silanggot yung situation. Ayun. Itong tanong na to, kasi binigay sa akin yung mic na to, ay si Roel. Kaya ibabalik ko yung tanong kay Roel. Okay. From Kirby John Velasco. Ayun. Sabi niya, for Idol Roel, ano ang isang bagay na nahihirapan ka sa pagiging charity vlogger at paano mo ito nagiging challenge sa'yo? Ayun. From Buhatin Vlogs. Ayun. Sige, okay yan. So, ang point doon, anong pinakamahirap na challenge sa akin bilang isang charity vlogger? Siguro sa ngayon, sa present po mga kalingap, no? Siguro para sa akin is yung transportation. 'Di ba? Alam naman natin na talagang limited lang yung magagawa mong pagtulong or mga charity works mo. Kung ganyan lang yung sasakyan mo, 'di ba? Kung motor lang ganyan or any transportation aside sa four wheels. Para sa akin, challenge ito sa akin na wala pang sariling sasakyan na talagang pupunta sa mga kabundukan, no? Kasi yung ginagamit ko ngayon is papasalamat ako kay Kuya Reagan, no? Kasi nag-offer siya ganyan na gagamitin natin. Pero hindi yan panghabang buhay, no? Kasi darating din yung time na syempre yung sasakyan, no, na kailangan din ng maintenance o kaya kung ano mangyayari. So ayun, iniisip ko, isang challenge ito sa akin na talagang na-stuck ako between bibili ng sasakyan or magpapagawa ng bahay. So iniisip ko talaga na ano bang unahin ko dito, yung yung dream ba ng family ko, kasi yung bahay talaga, dream house talaga ng pamilya ko 'yan. Or yung pang sarili ko, 'di ba? Yung sasakyan. Kasi yung sasakyan, mga kalingap, no, masasabi ko siyang investment din bilang isang charity vlogger. Sabihin naman ng ibang tao na loho 'yan, 'di ba? Or liabilities 'yan. Pero para sa ating mga charity vloggers, isang investment 'yan kasi doon tayo mag-i-invest ng sasakyan kasi for the security, safetyness, 'di ba? Kaya 'yun para sa akin isang malaking challenge 'yun. Kaya ngayon challenge ko yung sarili ko kung magagawa ko ba yun, makakabili ba akong sasakyan ahead of time or as soon as possible. Pero in God's will, talagang alam ko na kung anong i-priority ko. Kaya, ayun, syempre yung challenge na yun magiging strength ko, no? If ever na isisender ko man si Lord sa aking mga problema or mga challenges na yun, nagiging strength ko yun na mas mag-motivate pa, no, sa paggawa ng ganitong trabaho, pagtulong. Kaya siguro, may mga taong ginamit ni Lord para matulungan ako, no, sa aking problema, sa mga challenges ko. Kaya nagpapasalamat ako sa kanila. Kaya sana makamit ko 'yun, yung mga plano ko sa buhay. 'Yun lang. Grabe. Grabe. Okay, next question. Kanino kaya? Ay, ito na lang. Itong tanong ay para kay Ate Glyza. Okay, ang tanong galing kay Ma'am Irene Hidalgo. Sige daw. If hindi ka naging vlogger ngayon, ano ang trabaho mo? Yun. Kung hindi pa ako naging vlogger ngayon, siguro security pa rin po. Kaming dalawa. Ni Alex Librada. Kasi yun po talaga. Vlogger na ako ay nung Ay, nandamay nga pala ako. Siya lang po muna. Ako lang pala. So, security pa rin po ako kung hindi pa ako naging vlogger. Kasi nga po, nung time na nag-resign pa ako sa pagiging security ay nag-iisip pa ako ng mga ilang beses noon kung magre-resign ba ako. Kasi hindi ako sure kung magkakaroon ba ako ng future sa pagiging vlogger, di ba? Pero nakikita ko naman po sa mga nagbablog na mayroong umaasenso. Pero hindi po lahat ng nagbablog ay ganun po, di ba? So, yung iba po, pag kailangan talaga ng sipag. Gulo naman. Hindi na tuloy ako makapagsalita. Wala ko sa ano. So, ayan po talaga yung magiging trabaho ko. Kung hindi ako naging vlogger. Thank you. Ikaw naman yung microphone. So, ayun. Ikaw na magtanong. Hindi, magsasalita siya eh. Sige, ako na hawak. Kasi gano'n yung mic.
Hawakan nyo. Nahihilo. Ang tweet naman. Ikaw tumanong. Yung sagot. Ay, ito para kay Kuya Regan. Yun. Oy! Oy! Ayan. Galing ko kay Ma'am Jobeline Lavilla. Ay. So ayan, to Kuya Regan, di Banyaris kompleto. Oh, grabe yan. Di ka ba nasasaktan na bugbog na sasakyan mo sa araw-araw na gamit? Bihanis po. Thank you. Totoo, ha? Yung totoo lang. Oo. Sagad na yan! Yung hindi ka magsasabi, naku! Ayan mga kalingap. Siyempre, yung gamit, siyempre, ano yan, yung sasakyan, alam nyo yung maintenance, alam nyo kung paano siya, Para sa may mga sasakyan. hindi. Kahit wala pa. Oo. Ano yan, kumbaga pinagpaguran natin. Oo. Pero nandito ako ngayon sa pagcha-charity, nandito kami sa grupo, alam kung kailan kailangan yan. Kaya itiniwala ko sa grupo, tiniwala ko yan sa grupo, so talagang sinugal ko. Pero nasa kanila naman, nasa atin kung paano natin iingatan yan. Oo. Hindi naman sa bakit ka masasaktan. Kumbaga, pag nakikita mo minamalasakitan ang gamit mo, okay naman yan. Okay lang yan. Pero kung nakikita mo naman na ginagamit naman kasi yan sa pagcha-charity. Oo, may natutulungan. May marami tayong natutulungan dahil dyan. Importante para sa amin, sa grupo namin yung sasakyan. Kaya talagang tiniwala ko na yan, lalo na kay Roel, para sa amin. Oo. Yung lang dyan, malasakitan natin kasi katwang natin lahat. Oo, kung wala yung sasakyan natin, di tayo makakapunta sa lugar na pupuntahan natin, di ba? Oo, tiniwala ko na yan sa grupo natin. So, bawat isa sa atin, malasakitan natin yan. Ganon. Yun lang ang masasabi ko. Pero yung sinasabing ay nako! Ganon. Kasi natatakot lang ako kasi ganito yan eh. Pero ano lang yan. Oo. Saka ingatan natin kasi buhay natin nakasalalay dyan. Yes. Oo, buhay natin nakasalalay. Wag natin isipin yung sarili lang natin, mga kasamahan natin, isipin natin. Kasi, pag umaalis tayo, may umaasa sa atin, may naghihintay sa atin, na uuwi, na walang Kasi, pag nakasakay ka dyan sa sakyan na yan, timbang buhay yan. Timbang buhay yan. So, dapat ingatan natin. Laging na kondisyon, pakiramdaman, ganyan. Kasi, tayo-tayo lang din naman ang mapipirwisyo. Yun lang sa akin yung masasabi ko. So, ako na magpili nito. Sino susunod? Nako! Sure. Okay. Dito ang mata tuto. Authorizing eyes ka na to. Yan. Ano ba? Tingin tayo Wala sa dito eh. YouTube. Wala eh. Sa YouTube. I mean, ayan to. Wait lang. Saan ba? First comment, no? Yan, galing kay Josabeth Bustalenyo. Oo. Question for Justin. Possible ba na magkakadevelopan kayo ni Trixie? Ay! Ang lakas kasi ng chemistry nyo. Ayun. Ay, grabe. It's time to answer na. It's time to... Wait lang, mabuelo lang ako. Para hindi na matagalan. So, dyan naman po mga kalingap. Talaga mabelo pa talaga. Inipit mo ako. Para sa akin po, it's a lot of possibilities po, no? Siyempre. Siyempre, especially nagkakasama kami. Pero sa akin, no, ang pinaka-basis ko talaga, kapag sa ganyan, sa pagmamahal, sa akin, yung taong pipiliin ako. Yun talaga po. Kahit pa sabihin na ganito, ganyan, gusto ko yung isang tao, kung di naman ako pinipili, wala pa din po, di ba? Kaya, kung kami man ni Trixie, halimbawa, in case, no, na ganito, ganyan, na piliin man tayo ng tao na gusto din natin, syempre, game tayo doon tayo. Pero kapag di kayo nagmamatch or wala naman talaga, doon lang tayo. Hanggang doon lang tayo sa boundaries. Sabi nga, don't overstep the boundaries. Laging limit lang. Laging nandun lang kayo sa limitations nyo. And that's all. And thank you. Sa moon lang. Okay, next question. Ikaw ang magpili. Ayan ko saan. Pwede sana, no? Pwede. Follow-up questions tayo. Pwede. Para Pwede. Oo. mag-isa. Pwede. Research pala to eh. Siyempre lang. Ito na talaga. Kunin natin talaga yung to. Pwede ba sa inyo yung dalawa na lang ganun? Dalawa. So, ito ay para kay Rachel at para kay Kuya Roel, no? Saan galing?
from Jubilin Makasusi Dulim. Yan. Tulangga at Dodong. Sabi niya dito, kung darating man ang panahon na bumuo na kayo ng pamilya, itutuloy niyo pa rin ba ang pag-charity na magkasama kayong dalawa? Ikaw masagot ano? Bato, pito. Ganito yan. Wait lang. Bato, pick. Bato, pick. Oh. Okay, game. So, ayun po. Siyempre sa katanungan po ni Ma'am Jovelyn, kung sakali man pong kami talaga nilangga, ay siyempre naman po ipagpapatuloy pa rin po namin yung pag-charity kasi dyan din naman po kami nanggaling at siyempre yan din po yung kailangan nating gawin din kasi dyan tayo nakilala at para din po sa hindi po para pala sa kasikatan lang or para sa sarili lamang kasi kahit walang camera or may cameraman, dapat andyan pa rin yung pagtulong natin. Yun lang. Grabe. Grabe, galing nilang sumagot. So wala na akong masasabi. Hindi, para sa akin, sa kanyang tanong, kung ipagpatuloy ba namin if ever na magbuo na kami ng pamilya. So doon tayo sa tanong na if ever na ipagpatuloy ba namin? Yes, ipagpatuloy namin nilangga yan. Kasi dito sa YouTube, nakilala kami, di ba? Dito kami nagkakilala, dito nyo po kami nakilala, dito nyo po kami minahal. At dito po tayo nagsama mga kalingap. Kaya sa akin, hanggat kami talaga, at darating yung time na syempre magbubuo na kami ng pamilya, ipagpatuloy talaga namin, Kasi tama yung sagot ni Langga na hindi for the fame, di ba? Hindi for the money yung habol namin dito. Kaya nga po kami naging ganito, dahil sa pagmamahalan, di ba? Dahil sa mutual understanding namin, mutual feelings. And aside from that, gusto namin makatulong, Kasi iba yung charity vlogger sa vlogger lang, di ba? Na good vibes vlogger lang, di ba? Maraming ganyan. So merong mga good vibes vlogger diyan na mga couple, pero ewan ko kung totoo ba yung nila, yung mga feelings nila, 'di ba? Pero para sa amin nilangga, kahit man walang camera, 'di ba? Kahit man mawala yung YouTube na na kumpanya. Syempre pagpatuloy pa rin namin nilangga yung nasimula namin. Bonus na lang ito na nagiging vlogger kami, nakilala niyo po kami na talagang na tumutulong, Kaya para sa amin nilangga, ang hinihiling lang namin sa inyo, sana po, suportahan niyo po kami hanggang sa desisyon namin, hanggang saan man kami dalhin ng tadhana, di ba? At ayan, pinagdadasalan po namin na makakamit namin yung mga pangarap namin, mga pinaplanuhan namin. Kaya ayun, pagpatuloy namin, yun ang tanong doon at sagot. Dalawang question sa dalawang tao. Ay, sige. Ito, para kay Kuya Alex Librada, galing kay Ma'am Jubilin Nabilia. Ito. To Kuya Alex Librada Vlogs, okay lang ba sa'yo na bumababa na ang views nyo na di tulad ng dati? Ayun, magandang katanungan. Para sa akin, kasi nag-start naman tayo sa pinakamababa. Naranasan nating mag-views noon ng 50, 20. Pag nag-live tayo, mayroon tayong 10, masaya na tayo. Di ba? So, hindi na bago sa atin kung bababa man yung views natin kasi pinagdaanan naman natin lahat yan. So, dapat nating unawain na ang industriya ng YouTube ay tataas, bababa. Hindi habang buhay na mananatili ka na nasa taas. May time na bababa ka. Kaya, yun ang isa sa dapat na paghandaan natin bilang isang vlogger, lalo na sa atin, sa content po natin na pagtulong kasi hindi natin kailangan nating i-sacrifice, kailangan natin mag-sacrifice sa sarili natin, yung pagod natin, yung natin pinupuntahan. So nandun lahat, halo-halo lahat ang ating sinusugal o hinaharap, ulan, init. So hindi natin yan masabi na yung views mo tataas ngayon, susunod bababa. So normal po 'yan sa normal sa
Wala lang, nag-advertise lang ako. Hindi, normal lang po yan sa sa buhay natin as a vlogger kasi mayroon po talagang time na Ups and down yan. tataas, bababa. So, kailangan lang din natin magtiyaga, no? Kailangan natin magtiyaga kahit mababa po yung views. Ang pinaka-importante po dito ay yung tinutulungan natin ay nagawa natin yung tulong na para sa kanila. Yun. Kumbaga naibigay natin yung tulong na para sa kanila. Masasabi nating may natulong tayo or na masasabi nating may mission accomplished, no, sa ating beneficiary. Yun lang naman ang pinaka-the best para sa atin as a charity vlogger. At siyempre, lagi natin ilagay sa puso natin, sa isip at puso natin na tatatak sa atin ang pagtulong, yung totoong charity na sinasabi. Kasi hindi po basta-basta yung pagiging charity, lalo na sa mga baguhan like Justin. No, marami ka pang dapat na matutunan para ma-enhance yung pagiging charity vlogger. So, ganun po kahirap, no? Kailangan lang nating unawain ang sistema, yung flow ng views na sinasabi, no? So, yun lang po. Very simple answer. Ayun, grabe ka, Alex. Ayan, ikaw na. Ang may privilege para magtanong. Yes, ayan. Grabe. Yung dalawa dito, kuya, wala pa. Dalawa dito. Kaya may mga ulam. Tahimik pa. Dito. Yun. Hanapin mo ang pinakamahirap dyan. Victor, no? Ito, sagutin mo na lang to, Kalingap Victor from Claire. Ito. Tabat-ching-ching. Kabatsete Moralia. No? Pag wala nang sponsor, di maliit lang views, tuloy pa ba kayo sa pagtulong? Ayun, na-practice niya kanina yan. Na-practice niya kanina. May karugtong pa, especially sa'yo, Ruel of Malalag. So si Kalingap Victor ang sasagot, no? But sa dait ka nag-charity vlogger, di ka sa Davao. Out si ano dito, pero sagutin mo yung tanong. Yung una. No, yung unang tanong. Tapos papaluapan ni Ruel. Nice question na Ma'am Claire, no? Ako, nag-start ako talaga sa walang sponsor. Na-assign ako ng Pilar Sorsogon. Nakaranas din ako ng gutom doon. Kasi, siyempre, wala pa akong views. Tapos na-demonetize yung YouTube channel ko. Buti na lang, tinulungan ako ni Dodong Ruel noon. At kawawa talaga. Tapos, 2 buwan pa bago ako nabigyan ni Kuya Bal ng allowance. Kaya, ayun, sa mga ganyan na para sa akin, kaya ko nang labanan. Kahit na may sponsor man o wala. Kasi ngayon, nasa Team Ruel of Malalag na ako. Kahit papano, kumikita na rin ako. At kalahati sa pamilya, kalahati para doon sa charity. So, yun lang po. Maraming salamat. Sino pa? Sino? Kuya. So, sasagot mo na ako doon follow-up answer. Siyempre, yung first tanong mo na, additional na lang ito. No? Makakaya mo bang, ano yun? Charity. Mag-charity kahit walang sponsor. Kung wala nang sponsor. Wala nang sponsor. Para sa akin, mga kalingap, no? Nag-charity tayo, based lang din sa ating mga kaya, no? Base sa ating kinikita o natatanggap dito sa revenue natin. Yung mga sponsor, mga kalingap, is sabihin nating bonus na lang yan sa atin, di ba? Mas nakakagaan sa atin bilang charity vlogger kung merong mananatiling sponsor talaga. Pero para sa akin, isa itong challenge sa isang charity vlogger. Pinasok natin itong ganitong content, pinasok natin itong social media na pagiging charity vlogger. Kung paano natin ipagpatuloy pa rin yung pagtulong kahit wala nang sumusuporta sa iyo, no? Para sa akin, sa ngayon, pinaghirapan ko man yung channel ko, pinaghirapan ko tumaas. Nagsimula din ako sa maliit. Di ko ginagamit yung pangalan ni Kuya Bal noon, di ba? Ilang years pa ako bago pumunta dito para mas makikilala na sabihin man natin na pamangkin, no? Pero para sa akin doon ko tinitrain yung sarili ko na hindi sa matubang, hindi sa apelyedong matubang makikilala ka. Gusto ko makikilala ko as Ruel of Malalag talaga, no? Kaya yan ang pangalan ko, hindi siya Kalingap Ruel, hindi siya Ruel Matubang. Gusto ko Ruel of Malalag. Saan ako nagmula, saan ako ipinanganak, saan ako nakilala. Malalag talaga.
Kaya ayun, nung andun man ako, saksi yung pamilya ko kung gaano kahirap ang walang sponsor, no. Nakakabahay ako, nakapagpabahay ako, 5,000 subscribers pa lang noon, kaya papasalamat ako dahil andyan yung mga supporters natin, di ba? Kahit andun ako sa Malalag. And then sa question naman po, bakit ako dito sa Daet tumutulong at hindi sa Davao? So kung yung mahal nyo, di ba? Kung saan, di ba? Alam nyo yun? Yan the best answer talaga doon. No? Diba? The best answer doon, kung saan yung mahal nyo, pupunta ka ba ng Davao, nandito yung mahal mo. Diba? Diba? Sarcastically answer yan. Pero ang totoo talaga, ang pagtulong, walang lugar yan, diba? Walang pinipiling lugar, walang pinipiling oras, panahon, o ano pa man, diba? Ang pagtulong, kahit pupunta ka ng Hulusulo, di ba? Yes. Pwede. Kasi nga pagtulong, charity works yung ginagawa natin, yung trabaho natin, no? So hindi siya kaya nga po based sa nababasa ko lang based sa statistics dito sa Pilipinas. Ang Camarines Norte ay isa sa pinakamahirap. Maraming pinakamahirap talaga na mga pamilya. Kaya dito siguro mukhang ibinuhos ni Lord yung mga charity vloggers, no, para sama-sama tayo na puksain yung pagiging poverty, di ba? Yung pagiging mahirap. Hindi man siya actually malilesen, di ba? No? Meron naman po ako dong naiwan ng mga charity vlogger, no, mga kapatid ko, di ba? Meron akong mga tinitrain din doon, yung kagaya nila John Lindon, di ba? Kasi ngayon gusto nilang pumasok bilang charity vlogger. Kaya mapapanood niyo po yan sa mga upload nila kung sino-sino yung natutulungan nila doon. Kaya tayo yung sumusuporta sa kanila kasi nag-start pa lang sila bilang charity vloggers. So ayun, para sa akin, hindi naman siguro natatapos yung pagiging, yung pagtulong doon sa Malalag. Kasi kahit andito ako sa Daet, pinapadala ko yung pagtulong doon, di ba? Yung suporta, yung ayuda, andun pa rin pinapadala ko kasi merong naghahatid ng tulong. So dito, bali ito yung foundation ng ng channel ko. Dito ko tinatag, binuo. Para and the end of the time, kung pupunta man ako sa iba't ibang lugar, no, meron akong source of pangtulong, no. Mas marami pa tayong matutulungan. Kagaya ng umuwi ako last year, 'di ba? Sariling bulsa ko na yung pantulong. 'Di ba? Ang sarap sa feeling na pinaghirapan mo dito sa Daet yung yung channel mo para lumaki. And pagpunta niyo sa bayan niyo or sa lugar niyo, 'di ba? Pag makakauwi tayo, ang sarap sa feeling na sariling bulsa mo na yung pang-ayuda, mas marami kang matutulungan. Kaya ito ang purpose kung bakit andito ako sa Daet. At siyempre yung pagtulong sa Davao, continue po yun, no? Mapapanood niyo po yan sa upload ng aking kapatid or mga ibang charity vlogger doon. Yun lamang. Thank you. Next question. Sige ako mag-question para kay Kuya Tuto. Uy, Okay. kapatid. So, Kompleto na din. itong tanong galing kay Elin Fundalan. Tanong ko lang sa mga staff ni Dodong Roel, hanggang kailan ninyo suportahan si Dodong Roel at Langga Rachel? Para kay Kuya Para kay Kuya Toto. Para sa akin, no, Hindi na tayo dumugtong dyan, no? Kasi, nagkatagpo kami dito sa ganitong sitwasyon, ano. So, nagkatagpo kami dito. So, kung hanggat nandyan sila, dito rin po tayo, no. Dito rin po ako. Wag na kayo. Sa akin na pala nakatanong. hindi sa'yo yung sagot yan. Ayusin mo sagot mo. Seryoso yan, no? Oo. Kasi sa nagtatanong mo. Totoo yun. Serious ako. Kasi, Sige. hanggat nandyan sila, hanggat di sila bumibitaw, hindi rin tayo bibitaw, Mama Eileen, ano. Maraming salamat po sa iyong katanungan. Thank you very much. Maraming salamat po. Ako magpapalo up na, regarding dyan. Yes. Dito sa natin, no, sa team na nabuo kay Ruel of Malalag, hindi naman to matatatag o hindi man to mabubuo kung hindi dahil kay Kuya Bal, di ba? Unang-una, lahat ng ni Ruel ay ina-admit niya kay Kuya Bal noon, kaya tayo nabuo na ganito, di ba? So, yun, ang sa akin lang na wag lang maalis sa atin ang pagiging yung tatak ng Kalingap kasi dinadala natin siya sa lahat ng vlog natin, no? Yun ang hindi natin pwedeng alisin.
sa atin, sa ano natin. Kasi para sa akin, no, masasabi ko talaga dito na lahat ng nangyari sa buhay ko ay nag-umpisa sa head founder ng Kalingap, no, si Kuya Bal. Sa kanya nagsimula ang buhay ko, no. Diyan ako nag-start, diyan ako nagkaroon, diyan ako tumayo, no, galing sa gapang na buhay. Dahil kay Kuya Bal, nakatayo ako, no. At sa mga hindi naman natin mawawala yung mga komento na ano tayo, kumbaga sinasabi na nakalimot tayo. So, para sa akin, wala po yan. Hindi po natin pwedeng kalimutan ang Kuya Bal kasi para sa akin, siya po talaga ang unang naghila sa akin. Kumbaga, siya yung nagtayo sa akin. No? Simula sa gapang na buhay, siya ang umakay para makatayo ako sa sitwasyon ko na hirap sa buhay. So, malaking tulong si Kuya Bal. Secondly na lang siguro para sa akin, Dudong Ruel Umalalag. Hindi mo natin masabing na ano kasi yung binubuo nating samahan ngayon ay marami tayong nababasang hindi against sa atin. Pero para sa akin, ang mapapayo ko sa inyong lahat, sa mga kasama ko, na lahat ng negatibo pa laban sa atin ay wag nyong bigyan ng big deal or wag nyong patulan kasi panindigan natin sa bawat isa sa atin na kung ano yung totoo, kung gaano tayo katotoo sa lahat, no? Kay Kuya Bal, kay Kalingap Rab at kay Ruel Umalalag kasi parehas matubang 'yan. So, doon tayo concentrate sa pinanggalingan talaga natin. Si Ruel, sa Team Kalingap. Si Ruel Umalalag, ang nagbangon din sa kanya is si Kuya Bal, no? Lahat tayo na nakatayo, no? Ako, 'yan ang masasabi ko na nakatayo ako sa sitwasyon ko noon na gumagapang ako sa hirap dahil kay Kuya Bal. No? Yan, galing sa puso ko na sinasabi. At pag tumagal pa yung sasabihin ko, baka tutulo na yung luha ko. Salamat. So ngayon pipili tayo ng isang question para sa isang sagot. So, most relevant. Ito, English. Okay lang. Ito, sinerge ko, relevant. The most relevant talaga. So, ito kay Ma'am Des Ligaspi. To all of you, what are your criteria in helping? And what kind of satisfaction do you get in helping? Okay. Si Ate Gaiza una. Ganyan na lang. What are your criteria in helping? And what kind of satisfaction do you get in helping? Ano na yung Ayan, frustration. Kaya mo yan. Siya alam yun Ate Gaiza. Yeah. Sa first question pa lang, what are your criteria in helping? Siyempre, tayo kasi, di ba, nagcha-charity tayo, nag-i-scout tayo. Sa atin pa lang makikita na natin kung karapat-dapat ba na yan, tutulungan yung isang tao. Di ba? Siyempre, yung satisfaction naman dyan, pagka natulungan mo siya, kahit sabihin mo na galing sa'yo yan, galing sa bulsa mo yung pagka nakita mo sa pamilya na masaya sila, na siyempre may mga pamilya kasi na talaga na sobrang hirap ng buhay, di ba? Yung iba halos walang makain, minsan isang beses lang sa isang araw sila nakain. So pagka tinulungan natin sila, siyempre masaya din sa sarili natin na nakatulong tayo, di ba? So ayun lang po. Speaking of satisfaction. Diba? Satisfaction. Siyempre, kung ano yung maririnig natin doon sa tinutulungan natin, doon tayo nagiging satisfied. Doon tayo magiging masarap tulungan yung tao na di ba, yung marunong mag-appreciate ng tulong na natatanggap niya. Marunong magpahalaga. 'Yun. Tapos yun lang, no? Yun lang. Yun ang sabi ko. Kailangan lang nating simplihan. Yes. No? And regarding sa na yan, no? Yung criteria. Although marami naman tayo as charity vlogger, isa tayo ng layunin, pero syempre iba pa rin naman tayo ng kumbaga tinatawag na criteria sa pagtutulong. Maraming mahirap, no? Pero iilan lang yung
talagang hirap na hirap. At masasabi ko yan, di ba? Kasi lahat naman tayo is na minsan nasa lugar ng talagang hirap. So, ayun, yung kailangan talaga is yung may criteria talaga tayo. Kailangan deserving talaga yung taong to na wala talagang masasandalan, hirap, ganyan. And doon naman sa satisfaction, yung katulad ng sinabi ni Kuya Alex, appreciation, yun yung talagang, natin, mas pangahawakan natin. Ang sarap sa pakiramdam na appreciate ng tao, maliit man o malaki yung na ibibigay natin tulong sa kanila. And yun yung mas gaganahan pa tayong tumulong pa eh. Hindi lang sa isang beneficiary, kundi sa mga future beneficiary natin na mahanap natin. Sa ganun na attitude o way ba is mas magaganahan talaga tayo na tumulong pa. Ganun. Yun yung para sa akin, yung satisfaction. Parang lahat na yata sinabi na eh. Meron pa po. Yun lang. Sa madaling salita, walang masasandalan. Yun ang pinakamadaling dyan. Walang masasandalan, wala nang ibang mapagkukunan. Parang ganun. Madali lang piliin yan eh. Oo. Makita mo, wala siyang sinasandalan. Kundi sa sarili niya lang. Ganun lang. Tapos satisfaction yun nga. Yung sinabi nila na yung bang kahit maliit man na naibibigay natin, talagang kita natin sa mukha nila na napapasaya natin sila. Yun. Yun lang. Wala na siyang sasabihin. Inubos niya na eh. Wala na po. Sasabihin pa kayo? Meron. May mapipiga. Sa akin kasi, Marami yan. sa akin po kasi, di ba yung, di ba pag sinabing charity is yung pagtulong. Sa akin kasi, wala naman sigurong criteria dun sa kung sino yung tutulungan mo. As long as nangangailangan yung tao. Yun yung para sa akin. Sa akin, outcome man, no? So, noon pa man, bata pa man ako, minulat ako ni mama about sa ganyan, yung pag may nakikita akong pulubi, madali akong maawa, tas binibigyan ko ng kahit konti man na anumang meron sa aking bulsa. Noon, batang-bata pa ako. Naalala ko noon, binigyan ako noon ng 20 pesos ng lola ko. So, yun, kinip ko yun for just a month. Kasi may pinaglalaan ako noon yung birthday ko. Then, may nakita ako noon na pulubi, no? So, awang-awa talaga ako sa kanya, lalo na especially sa matanda. Kasi, napaka malapit ko sa mga lolo at lola ko. Then yun, binigay ko yung kinip ko doon sa matanda na yun. Sabi ko, Tay, this is for you, para sa yan. At yan, ibili mo ng makakain mo. Yun, doon pa lang, no? Sa akin, di mo naman mami-measure kung sino talaga yung tutulungan mo. Kasi tinatanong dito yung criteria. Kailangan ba talagang dumaan doon sa criteria bago mo tulungan yung tao? Sa akin, basta nangangailangan, off-cam man yun or on-cam, tutulungan kita. And the satisfaction, wala naman akong, sa akin, pag nagbigay kasi ako, bukal talaga sa puso ko. Yung satisfaction ko is nabigay ko yung pagtulong na kinakailangan niya talaga. At sa akin, ang isa pa sa satisfaction ko is nakatulong ako. Pero kung ma-appreciate niya man yun o hindi, wala na ako doon. Kasi sa kanya na yun. Ang sa akin lang, nakatulong ako. That's all lang po. Tuwid mo ng maayos. So, ayun no, sinabi na nila lahat. Pero magbigay lang din ako ng konti. When I was in Sorsogon, nag-charity vlogger din ako doon. Yung isang lolo, inabandon na ng mga anak. Tapos ayun, natulungan ko siya. At yung sa satisfaction, nabigyan ko siya ng maliit na pabahay. Mga worth of 55,000 yun. So, yun lang, Kuya Toto. Ikaw naman. Meron ba? May napipiga. Literal Kanina ba tayo ganyan na? Tuniga na yung utak. Pigang-piga na. Ano, may napiga ka ba? Meron dyan. May mga, ano ba yun? Wala na akong masabi. Ang masabi ko lang, tuloy-tuloy na lang ito. Bahala na. Yun na lang masabi ko. Basta, Tuloy-tuloy. Hindi,
Huwag ka ma-discarte ko to. Huwag kang... Kaya nga, ang satisfaction ko dito, masaya ako na nakatulong ako sa kapwa ko na nangangailangan, na siyempre, yun yun. And then what are your criteria in helping? What are your criteria in helping? Ano ba yung mga kriteria mo? Ano yung mga qualifications mo? Ang qualification ko kasi, meron kasing ibang nagkukunwari lang eh. Diba? Tinitingnan ko muna yung estado ng kanyang pamumuhay. Kasi meron yung ibang kasing kunwari na nanghingi ng tulong, pag pinunta mo sa bahay, ang ganda pa ng bahay. Siyempre titingnan ko muna bago ako gagawa ng aksyon kung talaga bang karapat dapat sa tulungan. So, yun po yan. Ayun, galing. Nalusot niya. Diba? May point siya. Ikaw, Gab. Pakita ka ngayon. Wala na Parang tayo lang sa akin. Meron pa yan, Gab. Meron pa yan, Gab. Sinabi na nila. Meron pa yan. Para sa'yo. Meron pa yan. Ako ang wala na. Nilabas ko nila. Sige. Wala na, ikaw na. Sige, wala ka. Dapat mo Sinabi salita. nila. Ikaw na ka. Siyempre, ang sa huli, di ba, kayo, agree kayo lahat. Siyempre, ang panghuli, yan yung disagree. Joke lang. Di ba? Kasi hindi naman, di ba? Hindi nakaka-challenge kung agree lahat, di ba? Okay lahat. Siyempre, meron mag-ano dyan, may against dyan. Sige, ikaw muna. Kung ano sa lobby. Kung ano sa lobby. Based lang sa'yo. Yun na nga. Kailangan pa ba? Wala na nga, pigantigan na. Meron pa yan. Yung mga kanto-kantuhan, yung mga kanto dito, yung mga skinito. Wala namang tamang mali sa mga sinasabi Yun. na opinion lang. Sige. Ano ba yan? Maghintay ka dito. Criteria. Wait lang, loading pa. Criteria and satisfaction. Criteria? Sa pagtulong po, wala naman pong pinipiling tutulungan yan kung talagang deserving naman yung tao. Tsaka isa pa, kahit saan pwede kang makatulong kapag alam mong talagang kailangan ng tao. Kahit sa daan or sa school, hindi man lang financial or kahit ano, maaring makatulong ka pa rin sa pag-advise, sa pag-ano sa kanya, pag-alalay sa kanya sa mga pagkakataon na namumroblema siya sa buhay niya. And syempre, sa satisfaction, yung makita mo siya na maging okay at masaya. That's all. Ayan. Meron pa yan. Magsasalita pa ako? Di ako na lang. Bali, syempre, lahat ito ng pangkalahatang question. First, sa criteria, di ba? Most of you na nagsabi na wala kayong wala kayong criteria in helping others. Para naman po sa akin, sa government, di ba? Sa government, bago ka tutulungan, ini-evaluate ka, di ba? May mga qualifications yan para pasok ka doon sa mga criteria na yun. So dito naman sa atin bilang charity vloggers, although hindi naman siya government na organization, NGO, non-government. So para sa akin, needed din, kailangan din ng criteria. Kasi ang pagtulong, anytime pwede yan, di ba, gawin. Pero ang ating iisipin, deserve ba ng taong tutulungan, di ba? Tama yung sabi, may point si Kuya Toto, na yung tao ba yan, nagpapanggap ba yan, na ganyan, di ba? Nag-take advantage ba yan sa'yo, di ba? Kasi yung pera, di ba, ang pera ang hirap hanapin, lalo na sa mga OFWs, yun ang iniisip ko talaga. Ang pagtulong, di ba? Kasi nasa puso yung pagtulong natin, anytime pwede tayong tutulong. Pero ang gusto ko talaga, yung masala, poorest of the poor talaga, yung totoo talaga. Ang bilis, ang dali lang makikita sa kanila, kawawa naman ito. O hindi natin alam na may mga lupain pala, di ba? Yun ang gusto ko na i-point out dito na we need to have a criteria talaga in helping. Kasi yung pagtulong, anytime pwede natin gawin yan, kahit nasa kalsada tayo, kahit nagmamaneho tayo, pwede tayong hihinto para tutulong. Pero ang gusto ko talaga, yung deserving talaga, di ba? Kagaya ng mga sa gobyerno, kailangan nilang piliin talaga yung poorest of the poor, yung pasok dito sa dole na mga ganito, mga beneficiaries, ganito. So para sa akin, tayo bilang charity vloggers, dapat meron tayong ganyan, no? Mukhang mga
qualifications, mga dapat pasok sila dito sa criteria ito. Yun. Kasi And mas nakangailangan. yun ang tama ko. No? Kasi yung pagtulong natin, hindi siya limited. Di ba? Aminin natin, nakukulangan din tayo sa ating pagtulong. Tama. Gustuhin man natin na tumulong pa ng mas marami. No? Kaya gusto ko, yung pera na naiwan ko sa bulsa ko, gusto ko yung deserving na matutulungan. Tama. No? Yun talaga. Hindi basta-basta. Hindi basta-basta. Kaya nga, di ba, yung mga sponsors, nagtatanong sila, sino bang pwedeng tulungan dyan? Ang dami, di ba? Ang dami pwedeng suggest. Si ito, ganito. Pero ang tanong doon, deserve ba niya? Di ba? Kinakailangan ba niya yung tulong na yan? Agarang tulong. Kaya nga sabi ko, yung walang masasandal. Yun. Meron kasing mukhang kawawang-kawawa tingnan, pero hindi natin alam, modus niya na pala yun. Yun ang iniisip ko talaga. Yun talaga yung ano ko. Sa kalsada na Oo. dalang baby. Nangyari yun. Yan, nangyari na yan sa atin, di ba? So, Ang- lesson learned sa mga Oo. ganyan din kasi ang mga tao kasi ngayon ginagamit nila yung pagiging kawawa nila para kumita. Yung Kaya nga, di ba, bago tayo bago tayo tutulong, kailangan natin i-evaluate talaga. Kailangan natin alamin yung background niya. Salain talaga natin siya kung totoo talaga na nangailangan ng tulong. Anytime tayo pwede tutulong. Pero in terms naman sa satisfaction, tama naman yung mga sabi nyo, no, yung appreciation. Kasi, ang hirap ng pinupuntahan natin, di ba? Ang hirap kung iisipin natin, bundok, ilog yung tatawirin natin, no? Minsan, bumabiyahe pa si Kim sa isla, ganyan. Yung ano na lang sa atin, yung appreciation na lang, yung na-appreciate niya yung kunting tulong natin. Kasi nakakawalang gana kung, although nagpapasalamat siya, pero yung feelings niya, yung hindi sabay ng hindi kasabay ng emotion, di ba? Ang bilis lang sabihin ng thank you po, salamat po sa tumulong. Pero yung yung kanyang emotion is talagang nasabing pilit lang or plastic, di ba? So mas maganda yung talagang yung hindi niya iisipin na ang pangit ko din sa camera, di ba? Yung kagaya ng mga tinutulungan natin na talagang kahit kung umiiyak sila sa harap ng camera, wala silang pakialam, basta't yun ang saloobin nila. Yun ang paano nila i-appreciate yung tulong. Totoo yun. Yun ang maganda. Yan. So, baka meron pa kang idagdag or Experience ko sa inyo eh. Nung humingi sa akin ng tulong, papunta ko sa bahay, ay puro abroad pala mga bata, ay mga anak niya. So, paano ko tutulungan puro abroad yung mga anak? Di po ba? May ako nga. Walang abroad, sila pa nga meron. Ay, pambahayan pa. Di ba? So, doon tayo sa karapat-dapat na tulungan. Kaya salain din natin. So ito, kay Alex, agree ka ba? Halimbawa, isa-isa sa atin magbubuo ng question para sa ating kasamahan. Pwede. Yung yung galing sa iyo lang na pwede mong itanong sa kasamahan natin. Sige. Personal man yan o at least ma-open up natin yung natin, yung diba, yung social interaction natin, Maganda yan. 'di ba? Kasi nandito na lang din tayo, tama yun. Open po. Oo, ganyan. So sinong Pinaka-una. Pero ito si ate. si Ato naman, si Si Ate Glyza. Ate Glyza naman muna. Kahit saan te. Kahit sino pwede mong tanongin. Ganun pa rin kung sino yung tatanungin, after niyang sumagot, siya naman yung magtatanong. Okay. Diba? Personal man o Di ko na po. Sige ako na. Sige na po. So ito no hard feeling. No? Kasi dito natin bubuksan yung sinasabi natin sa kanina na dito natin malalaman lahat kung ano ang mayroon tayo na hindi natin gusto sa kasama natin. Tama, mali? Tama. Pwede, hindi. Pwede. Di ba? Pwede kasi open for. Yan. So ang tanong ko lang kay Kim ako dediretso kasi katabi ko siya. Dito ako dediretso. Kasi unang-una marami tayong dapat na baguhin sa sarili natin. Hindi lang ako, hindi lang ikaw, lahat tayo. No? Kahit si Roel, na mayroon tayong diyan, pwedeng sabihin. Meron kayong yung galing sa inyo mismo. Ako dito kay Kim. Ang gusto ko lang dito kay Kim, bilang ninong niya man ako. So kasama na rin siguro advice dito. Opo. Pagkagabay. Siyempre wala mang masama sa sasabihin ko sa kanya. Iwasan niya yung laging late. Yun lang. Tapos on time, pag sinabi yung oras, gawin natin.
Kasi ilang bis nang nangyari sa atin na alas 5 tayo alis. Alas 8 na, wala pa, hindi pa kumpleto. Hindi, totoo yan. Hindi yan, ano. Isa yan sa isa yan sa nakaka-distract sa ano natin, yung plano. Masira yung plano natin kasi dapat, Bluetooth mode. Hindi, wala nga open. Hindi man, wala nga ito. No hard feeling nga, di ba? Kailangan natin sabihin. Tapos sasagutin naman ni Kim yan eh. Di ba? Yung self niya. Para ipaliwanag yung side niya. Kasi lahat tayo dapat, kung ano yung ayaw mo sa akin, sabihin mo sa akin. Ano yung ayaw mo sa kanya, sabihin mo sa kanya para mailabas niya rin yun. Tama to? Tama. So, Tapos pagka mayroon pa siyang dito, isa pa, dagdag pa to, hindi sa'yo sige pa. Yung magdadrive tayo, iwasan natin yung may kausap tayo sa cellphone. Totoo yan. For safety yan, for safety. Sino yan? Totoo yan. Hindi, ito. Kasi, kalsada yan. Ako kasi, marami na nangyari sa buhay ko. Ilang beses akong tumambling, pero motor yon. Pero yan, basta kasi violation yan. Tama. Iwasan natin yan. Kailangan natin i-apply yan kasi unang-una, buhay yung dinadala natin. Totoo. Tama yun. Tapos, wag. Okay. Yun lang. Sagutin mo, Kim, yung ko. Ano po doon? Explain your side. Siyempre yung pagiging malate. Yun, better to know na may ganyan, no? Basta ngayon, simula naman nung isang araw pa hanggang ngayon at sa mga susunod, talagang pinaghahandaan ko na hindi na malilate. Sinisipap mo na siya. Sabi ko nga, Kami nintindi naman namin yung kasi medyo malayo ka naman. Pero 4 wheels kasi bro eh. Hindi, katulad nga nila, sabi nila, safety. Kaya ang takbo ko, mga 30-40. Safety, 30-40. Yan. Okay. Oo, yun. So, salamat po. Ang susunod na katanungan sa ating mga kasamahan ay para... meron pa ba? Depende mo na siya. Ang tanong niya, ay, sabi niya, Kasi wala man akong binalik doon Wala. Wala, ano lang yun, mukhang advice lang. Wala nang tanong. Pasegway lang yun. Ikaw na. Ang susunod Tanong pa yan para kay Toto. na at katanungan ay para ito, isipin ko lang kung para kanina to. Yung kay Justin. Yan. Sabi kay Justin to. Sige. Ito seryoso to Pero kasi alam naman natin, yun kay Rachel din, 'di ba mga kasama natin. And tayo mga lalaki, si Roel lang yung si Justin lang yung nag-aaral ngayon doon, no? Sa grupo natin mga lalaki. So, paano mo ma-continuous ngayon na nag-aaral ka and yung layunin mo as maging isang charity vlogger? Yun. Isa lang. so, paano ko mako-continuous, no? So, yun. Sabi nga, bukod sa mindset, yun. Kailangan mag-balance ng oras natin. Kasi sa pag-aaral ko ito, medyo nakakaluwag pa ako kasi yung mga schedule namin is putal-putal, hindi siya straight na maghapon. Okay pa sa akin. Medyo nahihirapan lang talaga ako, lalo na pag magkakasama tayo ng gabi, is kapag may mga activities ako. Kaya ang gumagawa ko ng the other way para ma-survive yung pag-aaral ko. Pero sa akin, hindi naman hadlang yung meron tayo ngayon, yung pag-charity ko, yung samahan na meron tayo para sa pag-aaral. Kasi sabi nga, hindi yun sa sitwasyon, nasa pag-iisip mo yun, sa mindset mo yun. Sa disiplina mo sa sarili mo kung paano mo dadalahin yung sitwasyon. Kasi nung una pa lang, nung wala pang ganito, 'di ba? Tapos nagkaroon na ng transition na nagkaroon na ng ganito. O 'di ba? Hanggang ngayon pinagpapatuloy ko pa rin at never ako nag-isip na titigil ako sa pag-aaral at mag-vlog na lang ako kasi para sa akin ito yung investment ko to sa sarili ko. Yung ganitong pag-vlog, sideline ko lang 'yan. Ang pinaka-investment ko sa sarili ko is yung knowledge na makukuha ko at yung diploma. Napakahalaga ng diploma sa ngayon. Especially, nandito na tayo sa
practical age. Walang tatanggap sa iyo sa isang opisina o sa isang kumpanya kung wala kang diploma. Kaya napakahalaga ng diploma. Tama yun, kay YouTube lang walang diploma po. Yes. Diba? Tama yan. Question? Next. Ano tatanong? Tanong ka. Hindi pa Siyempre, naman. may mga nakikita dito sa lahat. Oo, ayaw mo. Na gusto mo itanong. Tingin Rachel. Ang tanong. Ito. Question pa kay Rachel. Sige. Di ba, pag sinabing mahal mo yung tao, Si pagmamahala naman Kaya mahal mo yung tao, di ba? Kasi marami nagsasabi, mahal mo naman yung tao, bakit mo papapatagilin? Di ba? So, ang question ko dito, bakit mo pa pinapatagal, kung mahal mo naman yung tao? Oh. Iba yan yata. Di ba? Iba naman yata yan eh. Oh. Personal yan. Parang personalan niya na. Personal nga. Ibang klase yung tao mo eh. At least. Ikaw yan. Napanunok na ako ito na. Ganto kasi yun. Hindi ka magtanong. Oh, ayan, wag na. Ganto kasi yun. Sige. Para po sa kaalaman ng nakararami. Ano na nagawa na? Seryoso ako, kuya. Ano ba? Siyempre, may mga dahilan po tayo. Tama. Tsaka, hindi dapat sarili lang natin iisipin natin. Tama. Tsaka, ang love naman po, nakakapaghintay naman po yan kung talagang para sa'yo. Alam na. Kasi nga po, may mga priority po tayo na kailangan pa nating unahin. Kasi, syempre, nasa minor pa lang tayong edad. Syempre, kailangan pa rin natin na isipin kung ano yung mas makakapabuti sa atin pagdating ng panahon. So, yung pagmamahal po nakakapaghintay. At kailangan po natin unahin po muna yung magiging future natin. Kailangan natin makatulong sa magulang natin, sa mga kapatid natin. Syempre, bilang isang panganay, kailangan natin na i-priority yung sarili natin, yung family natin. Syempre, si Papa iisa na lang at medyo ano pa si Papa kasi nga wala na siyang trabaho at kailangan natin syempre isipin yung family natin muna, i-priority muna natin yung buhay natin bago pang sarili natin. Yun po ay para sa ano lang, no, sa awareness lang sa mga nanonood. Kasi 'di ba may mga Darating din po tayo dyan. may mga nagque-question 'di ba about sa kanila, ganito ganyan. So at least alam wait niyo. lang. About po pala dun sa nabasa ko kanina sa comment na yung sa vlog ni Kuya Rab na nagsabi ako na 17 magsi-17 pa lang ako noon at tinanong ako kung pag 18 ko magbo-boyfriend na ako. Sa totoo lang po hindi ko alam kung magbo-boyfriend kung sasagutin ko na si Langga kasi nga nangako ako eh. Pero pwede pa rin naman po yung mabago eh. Kalma mo. Pero ngayon po, hindi ko pa rin naman po sinasagot si Langga. Tsaka, andyan pa rin po yung limitation namin sa isa't isa. Pero, Siyempre, may mga pangako may po. tanong ako sa kanila. Tatanungin ko yung dalawa. Total, natanong ka ni Justin, ganyan. At sinasabi mo na din, no? Kasi marami nagtatanong kung ano na ba talagang real score. Gaano mo, sa stage nyo ngayon, gaano mo kakamahal si Rowel o Malalag? Ano ba yung kuya? Nakakaisagot na ako dyan. Alam ko pa bang elaborate yung paano? Sige, gusto namin marinig. Siyempre, mahal na mahal. Kaya nga ako nasasaktan minsan eh. Teka lang. Hindi, stop ka muna. Hindi masasaktan ang tao pag hindi siya nagmahal. Yan! Totoo yan! Kuya, naku, nadali mo. So, ito, quiet lang. Nagkakagulo na ako ngayon dito. So, ito, pasigwa ba nagsasalita si Rachel? Nananahimik yung isa sa gilid. So, tanungin naman natin, Alam nyo, ang content talagang to, hindi to para sa amin, sa kanila talaga yan. Pero, ikaw Dong,
Kasi natanong mo din natin, di ba? Ano ba yung assurance mo para kumbaga dumating yung panahon na handang-handa na si Rachel and kumbaga handa na kayo isa't isa na maging official na ganyan. Ano maging assurance mo kay Rachel at gaano mo siya kamahal ngayon? May dalawang question pala yun. Siyempre doon tayo sa assurance, no? Oo. Kasi pag Ano daw? Oo, di ba? Kasi may Okay, okay. Nag-usap-usap kayo, no? Ikaw yung nagsabi, parang ano ng tanong. Sige, Oo. Sige. Siyempre. Okay lang yan. Okay lang yan. Kaya nga open forum, di ba? Papayag natin kung ano sa lobby natin. May kasama naman kasi yan. Sige, go. Okay, sa assurance, mga kalingap, no? Bago ka bibitaw ng mga sinasabi mo, di ba? Yung mga sinasabi mo, yan yung mga assurance. Sisiguraduhin mong makakaya mo yan at gagawin mo talaga yan. No? Kasi useless nga, di ba? Useless kung magiging ano lang siya, magiging promises lang, di ba? Kasi nga, promises are made to be broken, di ba? Para sa akin. Kaya ang ma-assure ko kay Langga, kung ano yung pinapakita ko ngayon, ma-assure ko na ganun pa rin. Consistency, andyan pa rin. Di ba? Yung pagiging love, hindi lang sa kanya, kundi sa pamilya, ma-assure ko na pati maging kami. Hanggang sa maging kami, yun ang ma-assure ko. Andyan yung love sa kanya, kay Langga and sa kanyang pamilya. And the third is understanding. Ma-assure ko na maintindihan ko siya. Sa ngayon pa lang, di ba, na stages niya na nag-aaral pa, naintindihan ko kung anong mga dapat niyang i-prioritize, kailangan niyang unahin, kailangan niyang gawin. Doon pa lang, tinitrain ko na yung sarili ko na maging understanding sa lahat ng bagay, malawak ang pag-iisip. Kaya in the near future, alam ko na yung tatlo na yon is magagamit ko, di ba? Yun ang sa amin, yun ang Magpapatibay. yun, magiging strong kami kung yun ang i-apply ko na maging assurance. And lastly, anong tanong bro, yung gaano mo kamahal? Si Rachel. Ayaw na kamuhi na malalag eh. Okay, wag mo Di ba kung tanong na yun, gaano mo kamahal? Gaano mo? Ang bilis lang sabihin na mahal ko siya. Totoo yan. Pero ang importante dito, how? Di ba? Paano? Di ba? Paano mo gawin? Paano ipapakita sa kanya na mahal mo siya? Ano mo patunayan? Yun. Di ba? Sa actions, di ba? Papakita ko. Kasi nga hindi nasusukat gaano, no? Halimbawa, gaano karami, gaano kalaki. o paano mo i-rate, di ba? Gaano kalaki. Kahit para sa akin, hindi naman yan nasusukat sa ganyan, di ba? Kung magmahal ka, infinity yan, di ba? Yes, so totoo yan. Infinity yan, walang katapusan yan, di ba? Kasi ang totoong pagmamahal, hindi yan nagmamatter kung puro lang nang malabas sa bunga ng mahal kita. Wala ka namang ginagawang... Yun! Nadali mo, Kuya Alex. Nadali mo kaya. Ninong talaga, Ninong. Kaya ka tayo, Kuya Alex ay. Tara na, uwi na tayo. Yeah, no? And the question is, Kaya to, Ito. para sa assurance ni Ate Felicia, ako na po ang magtatanong. Hoy, Pangga, nadami ka dito. Kuya to, Hoy. ikaw ba, mahal mo ba talaga sa Ate Felicia? Ah, Wait, ito pa. tulad nga sinabi ni Dudong, ano? Wait lang. Siyempre, hindi natin may iwasan tumingin sa mga paligid dyan, sa mga dumadaan dyan na naka-backpack short. Hanggang tingin lang naman, Nak. Hanggang tingin lang. Ikaw ba, Kuya to? Totoo ba yung pagmamahal mo? Di mawawala. Kahit makatingin ko yan super sexy, hiriling na singli. Magandang katanungan yan, ano? Tulad sa sinabi ni Dudong, ano? Hindi naman na sa ano lang, sa salitang mahal na mahal. Siyempre, may gagawin din natin yon. Gagawin din natin para napatunayan din sa natin na makita din ng ating partner na kung gaano natin siya kamahal. Ganun puro salita na mahal, ganun, di ba? So, sa tingin lang sa iba, hanggang tingin lang yun, Nak, di ba? Hanggang tingin lang yun. Sure? Oo. Siyempre, hindi naman tayo bulag eh. Di ba? Kung may daanan tayo dyan, sige, hanggang tingin lang. Ay, Di, nagmaniho ako eh. Paano tayo, di ba? Nagmaniho ako pa. Pag kumimikit ako, di mabangga tayo. Totoo yun. satisfied. Kung hindi ka satisfied mo, langga. Huwag na pala.
Ikaw magtanong ba? Hindi. Kakatanong silang ga. Hindi, kay Dudong naman kasi wala naman ako nakita nga ano dyan. Ang ano ko dyan, siyempre, lumalaban yan sa hamon ng buhay. Hindi, ang tanong ko kay Dudong, ito, medyo mabigat-bigat na ito. Mabigat. Bro, mabigat-bigat daw. Sige. Mabigat. Para kay Dudong Ruel, para kay Dudong Ruel, mga kalingap. Gaano mo siya dong ipaglaban? Si Rizal Morales. Ang pangalan. Iko-correct ko lang yung tanong nga gaano. Paano mo siya ipaglalaban? Paano? Actually, Buti hindi nila magkano mo siya pinaglalaban. Actually, yung tanong na yan is, nasagot ko na yan doon sa question ni Vincent Calyana, di ba? Kung paano mo siya ipaglalaban. So, simple lang, ulitin ko ulit yung sagot ko doon kasi nga, consistency is the key, di ba? Kung ano ka, yung sinasagot mo doon, wala nang ibang Para sa akin, di naman ito pa ipaglaban na digmaan, di ba? Murugtian. Paglaban to dahil mahal mo, di ba? So, sa paanong paraan? Siyempre, dito tayo titingin sa sitwasyon, di ba? Kasi nga sa panahon ngayon, di ba, sa sitwasyon namin ngayon is talagang yung challenges side by side, di ba? Along the way, talagang ang dami, walang pinipiling oras, araw, walang pinipiling panahon. So paano ko siya pa ipaglalaban? So syempre, una dito sa social media, di ba? Syempre, kung may mabasa ako yung mga negative comments regarding kay Langga, Sakit. oo, kung mahal mo yung tao, talagang masasaktan ka. No? Kasi nga, kung paano mo siya pinapalagan, pero yung mga tao hindi siya kilala, dinidiscriminate siya or talagang binabash siya. So, syempre, diyan pa lang, dinidepensahan ko na siya, di ba? Hindi man sa pagdepensa na talagang gagawin ko din yung ginagawa nila. Ang sa akin, ay in-educate ko sila, di ba? Pinapaliwanag ko sa kanila kung ano yung hindi nila intindihan, kung bakit sila nakapagsalita ng ganyan kay Langga. So, gusto ko malaman nila na yung paniniwala nila kay Langga is mali, di ba? Kung negative yan ang paniniwala, ipoprove ko sa kanila na mali yun. So doon pa lang, talagang gusto ko na talagang paglaban sa Langga, no? Kaya nga dito sa social media, wala na kaming tinatago, no? Wala na akong tinatago na kung ano pa man, nakakahiya man ito kasi nga social media na. Ang gusto ko, nakita nyo, yung totoo. Di ba? Masaksihan nyo kung anong journey namin dito ni Langga. Meron ka pa rin tinatago. Yung ano mo, tinatakpan. Ay, hindi, iba yan, di ba? Oh, ibang usapan na yan. Pero dito sa amin na Langga. Tama kasi yung lahat naman puntunado siya sabi ni Dudong. Basta isang words lang ang pwede mong panindigan. Pag sinabi mong mahal mo yung tao, pwede mong gawin lahat. Tama. Pag sinabi kong mahal kita, gagawin ko lahat. Kiss daw, kiss daw. Kiss, kiss. Huwag niyo ako utuin, Brad. Di naman. Gusto lang nilang makita, syempre. Yes. Ito, malayo to sa asawa. Yan, namimiss Wala na yan. alam niyo yung mga sakripisyo na pinagdaanan niyo sa mga partner niyo? Wala pa yan dito, sa pinagdaanan ko dito. Yes. Patuloy na. Okay na yan. Basta yun lang ang sabi ko. Kasasapo mo nito, wala nang part 2. Magtira tayo. Patuloy. Sige, question naman. Daris pa niya. Sino pa? Wala, nagtanong na ba si Rachel kanina? Nagtanong ba siya? Nagtanong pa niya si Toto. Kay Ate Felicia. Oo. And, Yun na yun, no? Kung mahal mo isang tao, wala nang question doon. It is what it is. Diba? What is what you get. So yung tanong ko dito ay para kay, tinang wala pa dito. Justin. Wala ka pa? Meron na ako. wala na yan. Meron na yan. Victor. Kaming dalawa. Sinong dalawa? Kay Victor ni ano? Kaming dalawa. Yan. Para kay Kuya Victor. Thank you. So, sa sitwasyon mo ngayon, di ba? Bilang charity vlogger, pinasok mo ito, mukhang ang bira. Nag-iisip ba ako kung sasabihin ko? Ang daming katanungan sa kanya.
Okay lang Di ito, di ba, charity vlogger yung pinili mo, no? Compare doon sa magandang buhay mo noon. Di ba? Kasi nga, pag sabihing abroad, ang ganda. Di ba? Ang ganda pakinggan. Yun. Pero mas pinili niya yun dito na maging charity vlogger, di ba? Pero ramdam mo naman ngayon, di ba, na kukunti lang yung views mo, di ba? Kukunti lang yung sinasahod mo, pero may pamilya kang binubuhay, di ba? Tapos ngayon yung asawa mo nanganganak pa. So, paano mo siya binabalance? Paano mo ginagawa ng paraan? Di ba? Kasi nga, itong pag-YouTube natin, every month yung sinasahuran dito. So, every month, wala pang assurance kung magkano yung kinikita mo. Di ba? Based lang yan sa performance mo in that whole month. So, paano mo kinakasya, paano mo binabudget, or paano mo binubuhay yung pamilya mo ngayon in the present? Di ba? Yeah, napakagandang tanong, no. Actually, nung sa abroad ako, napakaganda talaga ng trabaho ko. Nakaupo lang, pero sumasahod ng 85,000 a month. Linis na yun. Tapos, ang problema lang kasi, nagkapubya ako ng 2019. Hanggang 2023. So, 4 na taon ko yung tiniis. Kasi yun nga yung gusto ako banata ng mga Arabo. Tiniis ko yun. Nung nag-decide na ako at welcome naman ako kay Kuya Bal. Sabi niya na, sige, uwi ka. Tapos, tumulong din si July Punil na para mag-charity vlog ako. Alam ko naman na suntok sa buwan ang kita sa YouTube, lalo na sa aming hindi pa kilala, hindi kagaya ni Alex Librada, BG Scheme, nila Dudong. Pero lumaban pa rin ako kahit na sumasahod ako ng 20,000, 16,000. Talagang napakahirap kasi lalo na ngayon nadagdagan na naman ng financially. Pero tuloy pa rin ng laban no matter what. Yun lang. Hindi, follow-up question. So, based siyempre sa kita mo ngayon, di ba? Yun, paano mo binabudget, di ba? Halimbawa, makasahod ka ngayon ng 14,000. So, anong mga percentage na yung 15% para sa pagtulong, ganito? Paano mo kinakasya? Actually, hindi talaga kasya. Pasalamat lang ako na nakasama ko sa Team Rowell. Ang ang gastos ko talaga monthly, sa lang yun sa bahay, tubig, kuryente, wala na yun. Yung 14,000 na yun, hindi na kasya dun. Kasi yung sa bahay, medyo malaki din yung bayaran ko dun. Pero, humihingi din ako sa mother ko pag na-short pa. Buti naman na tumutulong din yung mother ko. At pasalamat lang ako na andito ako sa team ni Dodong at minsan unti-unti nang tumataas yung ko talaga. Pumapalo ng 25, 20. Pag umuwi ako talaga ng Caloocan, talagang drop yung ko. Kaya, ayun, hihingin na naman ng saklulo dun sa magulang ko. Ayun. So, ito ba, last question na lang. So, di ba, dito sa YouTube mo, walang kasiguraduhan kung talagang kailan i-grant ni Lord yung break mo, di ba? Yung pag-angat talaga ng channel mo. So, walang kasiguraduhan kung kailan. So, hanggang kailan ka? Yung ganyang situation niya na kung ma-short man, hihingi ng saklolo sa magulang, di ba? Hanggang kailan? Kaya kailangan na gumawa tayo ng parang sabi ko nga, kapalan ko na lang yung mukha ko BTS kay Dodong kasi siyempre may na ako. Ako totoo, nahihiya ako sa mga behind the scenes. Kaya ayun lang, minsan nagluluto dito. Yun lang talaga. Kasi diskarte na lang kasi may views naman kahit papaano. No. Pero kung wala talagang siguro balik na lang sa abroad kung wala talagang hindi talaga papalo ng 30k, 40k. Or hindi talaga nag-work. Pag hindi nag-work. Kasi siyempre, pag dumaas yung sahod dyan, medyo okay na tapos nag-stable. Pero kung
ang laki ng drop, 50% yung drop, ayun, mahirap talaga yun. Kaya, ayun, sabi ko nga, pag hindi talaga mag-work yung ano ko, siguro balik na lang ako sa abroad. Pero ibang ano na lugar na. Bro, kaya gusto ko lang yan. Di ba ang ganda? No, na-open up natin. Nalaman natin yung side ni Dito kasi sa ganitong ano, na-open, sabi ko nga kanina, ma-open natin dito ang side, bawat side natin. Ang sa akin lang, yung masasabi ko lang, walang question. So may advice na lang na din natin. Bilang isang ano na lang, no, motivation na lang, no, para sa lahat na ang salang natin dito sa larangan ng social media ay kailangan natin dito ipakita yung potential din natin, no, potential. Tama ba yung sabi ko doon? Potential. Yung Tama ano yun. natin, yung personality natin na kung paano tayo magustuhan ng mga viewers. Ganun naman talaga dapat ang gawin natin, di ba? Kung saan ka lahat subukin. No, lahat subukan mo kung saan ka tangkilikin, doon ka tumutok. Yung bagang yung kapasidad mo bilang ikaw. Yung capacity mo bilang ikaw. Yun ang kailangan mo nating ilabas. Yung natin ipakita kung paano natin o paano nila tayo magustuhan. Ang ano kasi simpatiya, di ba? Kasi dito po sa community is ano lang naman tayo dito, lahat ride on sa community ng Okay, Ocean. sa ngayon Tama, kasi, mali ba? sa ngayon kasi, nag-i-invest ka pa. Oo. So doon ang masasabi ko dito, kailangan mong ipresenta ang totoo mong pagkatao, kung anong klase ka, anong totoo mo, kung anong totoo na ikaw yan. Ako to. Ganito ako. Para magustuhan ka rin ng community. No? Hindi naman sa pagkukuha ng community kasi nandito tayo lahat kasi halimbawa lahat ng channel natin umiikot mula sa Kalingap hanggang sa Rosel. Di ba? So, yun. Kaya nagtataka kayo kung bakit pag lumayo kayo, bagsak. Diba? Ganun yun. Wala kang pinakita na aabangan ka nila. Hahanapin ka nila. Yun lang. May mali man yung sinabi ko, correct me if I'm wrong. Wow! Yes, Kuya Victor. Siyempre, wala ka na ibang tatanungin pa, kundi si Kuya Regan. Si Kuya Regan, Napayos. wala akong masabi. Sa likod ko. Hindi. Wala akong masabi dong. Para sa akin, lahat kayo okay sa akin. Oo. Kay BG Scheme na lang siguro. Hindi, ano lang din advice. Kasi, yun nga, no, pag may mga occasion laging late, dapat magiging punctual din naman. Oo. Sometimes. So, siguro mga kalingap, tatapusin po namin yung first part ng ano namin dito, Kasi di ba? every Saturday to. Every Saturday. So, ayun, gusto pa namin na... Kaya dapat huwag na tayo Makakatulog ako ng Bawal yan. Kasi na ako ng Sunday. Okay, naman. Pili-pili Sunday kasi may pasok ka. May pasa. Magsisimba pa rin tayo. Kaya ayun, siguro next part, no, gusto namin yung mas challenging na questions pa. Drop your comments down below in the comment section, mga kalingap, dito sa ano na ito, sa vlog na ito, no. At abangan niyo po, mga kalingap, no. Abangan niyo po yung mga sagot ng bawat isa, no, paano nila didepensahan yung sarili nila, paano nila ipresenta yung kanilang platform. Di ba? Oo. Basta wag ang below the belt. Oo. Every week naman yan eh. And after that, sa mga questions nyo po, syempre, mga personal na mga mga tanong din, bawat isa. No? Kasi nga, araw-araw may mga iba't ibang challenges tayo na pagdadaanan. So, syempre, may mga kanya-kanyang tanong din yan, bawat isa. So, ikaw pa, bro. Yun. Paalam na tayo? Maraming Maraming po, salamat Kalingap. po. Yan. Salamat po. Salamat. See you next week. See you next week. Agbabalik ang Going Bolilit! Sino sila, Gul? Ito, oh.
Yun o si Dagol. Ay, ano? Si Cookie yan! The no direction!